Brother Albert Lumagay. Magandang gabi po sa ating lahat. 6:52 na. Hindi natin patatagalin po ito. Okay. So, imbitahan ko po ang lahat na magsitayo at ating pong basahin ang text po natin ngayon, ating pag-aaralan. And salitan po nating basahin at tayo na pong unawain kasi madali lang naman po siyang unawain. At and let the Spirit of the Lord na magbigay ng kaunawaan sa atin ano nga po ba ang dapat nating ginagawa, no? Sa paghayo or pagkinayo tayo, or if God told us to go. Okay? So, mula verse 1 po hanggang verse 12. Sabay-sabay po tayo sa verse 12. So, salitan po tayo. Verse 1, chapter 10 ng Luke. Sabi dyan, after these things, the Lord appointed other 70 also, and sent them 2 and 2 before his face into every city and place whither he himself would come. Verse 3, go your ways, behold, I sent you forth as lambs among wolves. And into whatsoever house you enter, first say, peace be to this house. And in the same house remain, eating and drinking such things as they give, for the laborers is worthy for his hire. Go not from house to house. And heal the sick that are therein, and say unto them, the kingdom of God is come nigh unto you. Even the very dust of your city, were cleaved on us, we do wipe off against you. Notwithstanding, be ye sure of this, what that the kingdom of God is nigh, come nigh unto you. Verse 12, let's read all together. And I say unto you that it shall be more tolerable for the day of Sodom than for that city. God bless the reading of Holy Scripture. Tayong panandali ang manalangin. O dakilang Diyos, Ama ng mga Panginoon sa lahat, kami nagpupuri at papasalamat sa inyong kabutihan sa aming buhay. I-bless nyo nawa, Panginoon, ng mga salita. Salita mo, Panginoon, na aming nabasa, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na samahan nyo kami, Panginoon, na kayong magturo sa aming lahat na nandito, Panginoon. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon, na tagapagsalita mo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay magkaroon ng kaunawaan patungkol sa salita mo, Panginoon. Na kung saan, Panginoon, ito, Panginoon, ay aming magagamit sa aming paglakad bilang tagasunod niyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, din ang kapatawaran na nagmumula sa inyo, Panginoon, na ang mga salita mo, Panginoon, ay maging pagpapala sa amin, Panginoon, na para, Panginoon, sa aming mga puso, siya ang maging sisidla namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, patawad sa aming pagkukulang at pagkakamali. At lahat ng ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na may kaparehat salamat sa dakilang pangalan ni Jesucristo ang tagapagligtas namin. Amen. Magsipo na po tayo. So, hindi ko matandaan, pero ang alam ko, ako rin yung nagmensahe ng chapter 9, mula verse 1, no?
chapter 9 mula verse 1 to ako nga yun kasi mahaba yung inano ko nun eh. Hanggang doon sa pagpapakain yun. Pero it's the same thing na kung saan nung sa chapter 9, so kung maalala po natin, ito ay ang Panginoong Kristo ay nagsugo ng 12 lang, which is His 12 disciples, no? So ngayon po, sa nabasa natin, no? Ang Panginoon ay naghayo ulit ng 70 aside dun sa 12. So hindi sinabi kasi another. So another 70 aside from the 12 na kung saan sinugo niya to ng 2 by 2. And sinabi ko rin po na tayo pagka humahayo, hindi po tayo yung paisa-isa. Laging usually it's dalawa tayo, no? Actually nakikita ko napapractice dito nga, no, kagaya ng pagka nag-share pagka na atasan na magbahagi kayo. So maganda yung nagiging practice na nakikita ko po ngayon na kasama yung disciple, no, disciple na mag-share ng gospel. At least nai-equip yung dinidisciple, no? So ano nga po ba ang gustong iparating sa atin ng Panginoon dito sa text natin, no? This is a preparation for us na kung saan ang mananampalataya, bawat mananampalataya. Kasi dito po mga disciple niya yung kinausap din niya. Another sabi 70. Yung 70 yun hindi po yun mga bago, no? Ibig sabihin yung 70 po na yun ay ito yung mga sumusunod na sa Panginoong Kristo. Na kung saan nag-send ang Panginoong Kristo ng another 70. And for us also, we need to understand that as we are disciple, if I remember, I asked that one before, who is the disciple of our Lord Jesus Christ? And lahat naman tayo nagsitaasan ng kamay. As disciple of our Lord Jesus Christ, in some manner, tayo ay tinatawag din na humayo, no? Ibig sabihin humayo. Ano ba yung humayo? Kasi usually ang naririnig ko po nung araw, nung ako ay nasa dating ano tawag ko? Kasi yung actually hindi man sabihin na natin dating pananampalataya, pero yung traditional, gusto ko sabihin yung traditional way kasi po, no, usually pagka humayo yung ano na yun eh, yung matatapos na humayo kayo at magpakarami, parang ganyan. So dito po it's the same thing na pag humayo tayo, if God is tell us na humayo tayo, dapat alam natin kung anong dapat natin gagawin. And yun yung truth about doon sa ating mensahe, no? Na kung saan, ano nga ba dapat ang gagawin natin. Binasa po natin, the truth here is God is telling us, pag tayo ay hayo, ano ba yung dapat na gagawin natin? Ano nga po ba yung ano yung dapat nating gagawin? Ano yung mga mararanasan natin? At ano yung mga dapat nating sasabihin? No? So, yun po, no? So, dito, sabi diyan sa verse 1, himayin po natin, no? Sabi diyan, ang una is, ang Panginoon Kristo ay nagsugo ng 70, no? Sabi diyan, 70, na kung saan 2 by 2. So, kagaya ng sabi ko, dapat 2 by 2. As usually, as we practice, yung isa nakikinig and also he's praying. No? Pero dito po, ang sabi ng Panginoong Kristo, after this saying, the Lord appointed other 70 also and sent them 2 and 2 before his face into every city and place whether he himself would come. So ito po, bago pumunta ang Panginoon Kristo, ay kailangang i-prepare, no, ng mga tao yung lugar, no. So kung saan man pupunta ang Panginoon Kristo, pupunta tong mga 2 by 2 na to, no, na in those places
na ibinigay ng Panginoon, no? Kaya sabi diyan, before him, no? Bago siya dumating doon. Kasi he will be starting to yung kingdom of God. And as we share, actually, sabi ko nga nung pag kami, alam niyo po, no, yung kasama ko sa trabaho, sabi niya sa akin, bakit tuwing nagsasalita kayo, ang lagi niyo sinasabi yung kaligtasan o yung pagpunta ng langit, no? So, actually, even our Lord Jesus Christ did that one. Pero hindi nga lang. Ang term lang kasi natin, iba yung term natin. Nakakasigurado ka ba sa pagpunta ng langit? Yan usually yung term natin, tama po ba? Or saan ka po ba pupunta pag namatay ka? Yan po, di ba? Usually yung term natin. Pero the real term of that one, if you will, is actually, yung langit kasi is the kingdom of God. Amen? So, that's the reason why, ang pinipreach, sabi ko sa kanya, actually, it's the same thing na ginawa ng Panginoon sa Kristo. Iba nga lang yung terminologies na nagagamit ngayon. Pero ano nga ba yung langit? It's His kingdom, right? And our Lord Jesus Christ preach the kingdom of God. Tama? So we need to preach the kingdom of God. No? So, sabi diyan, so kung tayo po ay, kung tayo po ay inatasan ng Panginoon at tayo ay nagkaroon ng calling para humayo, ano nga po ba ang dapat nating gagawin? No? So yun po. So dito, sa verse 1, ang Panginoon, verse 2, nagsabi po ang Panginoon Jesucristo. No? Sabi diyan, therefore, said He unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that we would send forth laborers unto His harvest. Okay. Ano nga po ba ang dapat nating ginagawa? No. Ang una po natin dapat ginagawa kung tayo ay hinayo o kung tayo ay humahayo, it's the same thing na sinabi ng Panginoon sa Kristo. Kasi papahayuin sila eh. Sabi ng Panginoon sa Kristo, alam ng Panginoon sa Kristo, sabi niya, talagang ang aanihin ay napakarami. Manalangin tayo or manalangin kayo. Actually, kayo. Hindi niya sinabing, hindi niya sinabing manalangin tayo. Manalangin kayo. No? So tayo dapat ay manalangin. No? Manalangin saan? Una, kasi hahayo tayo. Let the Lord, yung harvest, sabi niya, marami yung i-harvest. Na kung saan dapat po pala, pag tayo ay hahayo, kasama sa panalangin natin, na Lord, nawa ay itong magiging pag-share namin ng gospel, pag-share namin ng inyong kingdom, ay maraming mga ligtas. At na kung saan, idagdag nyo sila, Panginoon, sa iyong iglesia. Na kung saan, Panginoon, na sila din ay maging equipped para magbahagi ng inyong salita. Okay? Sometimes we forget to pray na kung saan, ang usually lang ipapray natin is tayo lang ay proteksyonan. Ano po ba? Napapray lang natin. But I think, tama, kasama naman po yun, no? Pero we need to pray kasama yung panalangin natin na ang Panginoong Diyos ay may doon sa mga masisharean natin ng gospel is sila mismo ay makatanggap at tumanggap sila. Kasi dito, makikita natin na sabi ng Panginoon sa Kristo, mag-pray kayo. No? Sometimes, I don't know, because maybe in some, they are not praying. Or in some, we forget to pray for this kind of prayer na, Lord, sana po, pag dinagdag nyo sila, ma-equip din sila at masama sila. And we don't know, maybe nagagamit na rin sila sa ibang church. We don't know, no? As we are praying din naman na kung tayo ay manalangin, we are not, basta ang mahalaga is mai-share natin at maibahagi ang salita ng plano ng kaligtasan ng Panginoon. But here, our Lord Jesus Christ is tell, you ask a prayer.
in everything we do pray. But here, if tayo ay hahayo, God is telling us to pray na kung saan dagdagan niya yung pag-ani. And itong 70 na to, ito yung dapat mag-aani. So dapat madagdagan yung 70. So tayo, dapat ganun ang panalangin natin. Lord, dagdagan niyo po kami ng mag-harvest kasi talaga pong madami ang dapat anihin. No? Dagdagan niyo po kami na kung saan hindi lang po sila maging attendee, na kung saan dapat po sila din nawa ay maging equip. Ngayon, paano sila magiging equip? Kailangan turuan din natin po sila. Yun. So, pagkatapos ng prayer, ang sabi ng Panginoon Kristo, go your ways, behold, I sent you forth as lamb among wolves. No? Ano nga po bang sinasabi ng Panginoon Kristo dito? Ang sabi ng Panginoon Kristo, sinugo ko kayo bilang isang tupa, batang tupa, sa mga lobo. Ano po ba yung ginagawa ng lobo sa tupa? Diba? Kalaban yan, tama? Kalaban yan, di ba? So, pero ang tupa, hindi siya lalaban. Tama? Tama? Hindi siya nakakalaban eh. Yung lobo, talagang, kumbaga, sabi nga, kakainin lang yun. Kaya nga may pastor. Yeah, may pastol. Kasi para siya yung mga laga sa mga ganun, sa mga wolves. Ano? So, dito, sinasabi sa atin na tayo po, kung tayo ay hahayo, sabi ng Panginoon Kristo, hindi po ang paghahayo natin, hindi po siguradong pagka nag-share ka ng gospel, automatic tatanggap po yan. And God is telling us na idadaling ko kayo sa mundo, no? God is telling us na pag tayo ay nag-share ng gospel, Jesus Christ sent them na sa mundo, na kung saan hindi mo isa kang lamb na maamo kang tupa, hindi lamb din yung sharean mo. Okay? Hindi sila. Ibig sabihin, yung mga hindi mananampalataya, there are wolves na kung saan hindi sila nakakilala sa Diyos. Okay? Or kilala man nila, or sabi nila, hindi, kilala ko naman ng Diyos. Pero they are those things na kukontra sa'yo. No? Na hindi basta-basta mananampalataya, na kung saan tayo dapat alam natin yun. That's the reason why we must prepare ourselves. Amen? We need to be equipped. Kung ano yung sasabihin. Kaya nga sabi ng, alam nyo, no, kaya nga dapat hindi lang tayo talaga umaattend ng isang beses tuwing Sunday, or hindi lang tayo talaga hindi lang talaga tayo attendee sa church at uupo lang dyan. Okay? We need to be equipped, and na kung saan talagang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, na kung saan binabasa natin at pinag-aaralan natin. Kasi ang mga salita niya, kasi po may darating dyan, which is we always encounter, na imbis na tumanggap sila, pagka kinontra ka, ngayon makikipagdebate ka. Tama? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, lamb. I sent you as a lamb. So, ibig sabihin, hindi ka makikipagdebate. Okay? Hindi ka po makikipagdebate. Naintindihan nyo? You'll just answer what the Lord is telling to you. Equip ka, sabihin mo lang, ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Pag may tinanong, sige po, isang tanong, isang sagot lang po. Pagkatapos po niyan, hindi po kami kipagdebate. Sama ko po kayo sa church. No? Pero kailangan nyo pong tanggapin ng Panginoon sa Kristo. No? Kasi, ang problema po kung hindi ka equip, no? Pagka hindi ka po equip, imbis na madala mo sila, ikaw po ang madadala. Marami pong nangyayaring ganyan. Ay, oo nga, ano.
Pero salamat sa Panginoon kasi bakit? Minsan may mga nababahaginan tayo. Since we are equipped, we can bring them in the right gospel. Amen? Kasi sometimes, because we are equipped, that's the reason why we need to be equipped. No? Kasi, hindi ka pagpunta mo dyan, lahat sasabihin, o pagka na-sharean mo, akala mo, tatanggap ka agad sa'yo. Hindi po. Talaga pong nangyayari na kung saan, pag nag-share ka ng gospel, pwedeng tanggihan ka. Okay? So, huwag tayong sumama ang loob kung tayo man ay natanggihan. Tama? Kasi minsan, especially sa, I strongly, actually, especially sa mga junior, no? Huwag kayong mag-alala kasi kahit ako po ganyan din nung araw, nung nagsisimula. Kaya minsan sabi ko, Lord, sana dumating ka na. But we are unfair. If pag dumating ang Panginoon na hindi pa nabahagi ang salita ng Diyos, no? We'll be unfair for those. Magiging selfish tayo. So, what we need to do is we need to be equipped and to share the gospel. And we must remember that we are loved and sending to the wolves. No? Na kung saan meron po talagang merong mga kaaway or there's a lot of enemy out there because wolves is the enemy of the lamb. Kumbaga, yan, takot sila dyan eh. So, yun po yun. Verse 4. Sabi ng Panginoon sa Kristo, kung tayo po ay hahayo, verse 4, carry neither purse nor scrip nor shoes, and salute no man by the way. Ano po ang tinuturo sa atin ng Panginoon? We need to trust sa Panginoon. Okay. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magdala ng kahit ano. Tama? Pag tayo po ay hayo, hindi natin laging iintindihin na, ay, kailangan ko i-prepare to, ang kailangan lang po natin i-prepare, sarili lang talaga natin. Na kung saan maging equipped tayo para ihayag ang salita ng Panginoon. We are not required, sabi ng Panginoon, huwag kang magdala ng, sabi dyan, huwag kayong magdala ng lalagyan ng salapi, ng supot o ng panyapak, at huwag kayong bumati kanino man sa daan. So, ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, what you need to do is you just to trust kung anong ibibigay sa atin ng Panginoon. Minsan, in some, we are worried, ano yung aabutan natin, ano yung dala natin, dapat magdala tayo ng extra ganito, ganyan. What our Lord Jesus Christ is telling to us here is, we just need to trust in Him. Kasi siya ang magbibigay sa atin ng ating pangangailangan. Amen? Minsan, we are worried on something. No? Alam niyo kung tayo ay talagang dedicated on anything, talagang tayo mismo, alam mo yun, kahit sabihin natin walang pamasahe or walang, alam niyo po yun, sa mga missionaries, sa mga mission conference na narinig ko, na naka-attend po ako, maraming mga missionaries o maraming mga pastor na naging speaker doon, na nagsimula sila na nagpunta po sila sa isang lugar na wala silang titirhang bahay. Wala silang, di nila alam kung ano yung abutan nila doon. The same thing, kagaya ng ating mga kapatid sa Switzerland. They went there na hindi nila alam kung anong aabutan nila doon. They're just going. Kasi pinangahawakan nila itong mga salita ng Panginoon na they can go and God will provide. What we need is a prayer. Amen? And we all know that
for our pastor as well. We need to pray for them as well. Because they're planning to go for a mission. Amen? Na kung saan they will share the gospel. Na mag-start sila na hindi nila alam kung anong kahitanan sila, na kung may church ba doon, wala. As in, wala. So dito, what they are doing is they're just trusting doon sa sinabi ng Panginoon na kahit wala kang dalhin, ang Panginoon ang magpo-provide niyan. Bakit? Kasi siya yung magdadala sa iyo kung sino ang kakatagpuin natin. Amen? Kung sino ang kakatagpuin mo. Minsan we are worried na magsuko ng buhay kasi we are worried na baka mamaya paano na yung titirhan ko, ano ba yung aabutan ko doon. No? So, Jesus Christ is telling here na huwag tayong mag-worried. Pag tayo ay mag-share ng gospel, no? We don't need to bring anything. Only His Word. Amen? From verse 5 to 9, Jesus tells us what you will do to preach the kingdom. No? From verse 5 to 9, ang Panginoong Kristo rito ay nagturo. Ano nga ba yung gagawin natin pag tayo ay magpe-preach patungkol sa kingdom? No? Sabi ng Panginoong Kristo dito, verse 5, and whatsoever house you enter, first say, peace be to this house, and if the Son of Peace be there, your peace shall rest upon, and if not, it shall return, or it shall turn to you again. So, dito po, ang sabi ng Panginoong Kristo, kung tayo ay magkahayag, ang una natin, batiin sila ng kapayapaan. No? Paano ba yung kapayapaan? Albert, bakit? Paano kapayapaan? No? Kasi, namulat po ako din doon sa agresibong pag-share ng gospel. No? Nagsimula po ako sa agresibong pag-share ng gospel. Na hindi po pala sa lahat ng pagkakataon is dapat ganun yung way mo ng pag-share ng gospel. No? Yes, John the Baptist do it, Jesus Christ, but in some manner, hindi po yung agresibo na parang kinukondem mo na yung mga tao. No? Dito po, sinabi ng Panginoong Kristo, kagaya nga nung umpisa, parang lamb. So ngayon, pagka nagpunta ka sa house to house, una, bati muna. No? Kung mag-share ka ng gospel, you need na kailangan mong masigurado na they are willing to accept, they are willing na tanggapin nila. Kasi sabi ng Panginoon Kristo dyan, kung nandiyan, sabi dyan, ano pong sabi dyan? And if the Son of Peace be there, your peace shall rest upon it. So kung they are willing, sila po ay makikinig. Merong mga tao naman na pag nagbahagi tayo ng salita ng Diyos, pwede po bang mahingi ang inyong sandaling oras? Kamusta po, kabayan? Kamusta po kayo dito? Ay, okay naman po, kabayan. Sabi niya gano'n. Ano pong ginagawa natin ano pong work natin? Ganyan. Ayan. Kabayan, pwede po ba na makapagbahagi sa inyo ng patungkol po sa kaharian ng Diyos? Okay. So they will accept that actually, I think, minsan, nakakalungkot lang din. Minsan nagagawa ko po ito na I'll just ask your 5 minutes, pero hindi ko naman nagagawa yung 5 minutes. Napakahirap pong gawin ng 5 minutes kasi pagka yung 5 minutes na po talaga, para namang hindi naintindihan talaga nung And minsan po, no? And sabi nga po dito, minsan hindi mo, dahil gusto mo lang talagang ma-share, hindi, gusto ko siya ma-share. Pero share. Siya naman, cellphone, hindi naman naiintindihan.
Actually, ako po ay ginagawa ko yun, no? Minsan kahit na, hindi naman pala nakikinig. Pero continuous lang din ako. Pero, in some point, siguro dapat nga po na maintindihan nila. Dapat maipaliwanag. And you can ask para magkaroon ng continuous na paliwanagan doon sa nakikinig. Hindi yung salita lang tayo ng salita. Pero hindi rin naman nila naunawaan. Okay po. So, once we share, kailangan masigurado natin na ang Panginoong Hesukristo ay nandoon kasama nila para tanggapin nila. At the end, sabi dyan, kung hindi naman nila tatanggapin yon, kumbaga kung wala ang Panginoon, ito'y mararamdamang babalik sa inyo. Makikita mo na they are hesitant and they are actually, usually yan, yan yung mga taong madalas nagmamadali. No? Ay, teka lang, may ginagawa pa. Pero may mga instances naman po talaga na talagang ang mabigat po kasi minsan nandun kami sa mabibigyan ko ng trucks, nag-aabang ng bus, saka nag-aabang ng nahantay lang yung service. No? Kaya mas mahalaga yung may trucks ka and makuha mo, may invite mo sila. Okay. Pero yun po, dapat unahin natin na sabihin natin sa kanila, ang kapayapaan nawa ng Panginoon ay nasa atin. No? Yung peace na parang siguro bawat isa sa atin. Kasi minsan nagre-rely tayo doon sa paano ba mag-share? Sister, Brother Albert, paano ba mag-share? Kagaya nung Monday na discipleship namin, tanong sa akin ni Brother Santo, actually bro, talagang gusto kong mag-share eh. Kaya lang, hindi ko alam, kasi hindi naman siya pastor nakakatin nung Friday natin, di ba? So, hindi ko alam talaga eh. Kasi dati may personal evangelism subject kami, yung Vesper service namin. Paano ba mag-share, Brother Albert, parang ganyan? Gusto ko talaga eh. So, ang sabi ko nga, actually, you need to learn the text of the Bible first. Para kung ano yung mabahagi mo doon, kung ano yung matutunan mo, at yun yung mas pwede mo magamit yun. Sabi ko, lahat ng napag-aaralan natin, you can use it. Pero in ours, especially ako, kagaya ko po, kung ano minsan yung na-encounter ko, I try, paano ko nga po ba share ng, kasi napag-aralan namin yun doon sa personal evangelism. Kunwari, doktor ang share mo, dapat alam mo kung paano mo i-relate yun sa doktor. No? Kung ganito ang pananampalataya, paano mo i-relate? According to the Bible. No? Dapat yun. So, and hindi lang tayo yung nakabase lang lagi ng, Romans Road, John's Road. Hindi dapat ganun. Dapat we are fully equipped na kung saan tayo mismo pinagsisikapan natin araw-araw na paano ko nga babahaginan sila. Do you know, until now, ang iniisip ko po lagi is, paano ko nga babahaginan tong mga katrabaho ko na talagang napakahirap imbitahan sa church. Na minsan gusto ko sa one time lang, attend lang kayo sa church. Kasi madalas iniimbitahan ko naman sila. Na kung saan kasi pagka nagkasama-sama na at nakapagpaliwanag ako ng something, ang dami nilang ibabato sa'yo kasi they are not on the same belief na. So, what you will do is, you will just cut off your mouth pag ka na magsalita. Kasi makikipag-debate ka lang. Kada sagot mo, hindi naman, tatlo sila. Kada sagot mo, iba naman naisip nito, ito yung sabihin sa'yo. So you don't need to do that one. So until now, I'm praying na pag-aralan kung, Lord, ano ba talaga kung paano ko share sila, paano ko. Sabi ko nga, one time, siguro i-deal ko yung asawa niya. Yung asawa niya, kontakin ko. Uy, pwede bang mag-Bible study sa bahay niyo? Di ba? Kasi, kumbaga, kung tayo ay nagbabahagi,
Hindi tayo nakarely dun sa laging ginagawa lang natin na Romans Road yan. Kailangan mag-isip po tayo kung paano natin sisimulan ang pagbabahagi natin. Amen? And God will tell you that one according to His Word. No? Sabi ng Panginoong Kristo diyan sa verse 9 po, no? Okay. Isabihin ko lang po yung verse 7. Sabi dito, and in the same house remain eating, drinking in such things as they give, for the laborer is worthy for his hire. For his hire, go not from house to house. And into the city ye enter and receive you, eat such things as are set before you. No? So kung tayo man ay nakapagbahagi ng salita ng Panginoon, especially, sabi diyan, ang tagapagturo is worthy into his hire. No? Actually, ganito po yun. No? Gusto ko pong ibahagi po ito, especially para sa mga mga missionary pastor and kahit ako, naalala ko kasi, gusto ko pong ipaliwanag na talaga pong biblically speaking, dapat po ang tagapagturo ay talagang nakakaramdam sila o nakakatanggap sila ng pagpapala mula sa Panginoon nanggaling sa atin. Amen? Naintindihan niyo po? Nanggaling sa atin. No? So, dito, ito kasi parang sisharean sila sa bagong mananampalataya. If I'm not mistaken, kung sa akin man, ako nga nung dating ako ay nangunguna sa dati kong mananampalataya, paniniwala or ginagawang tradition, kada saan ko dalhin yung puon na inililibot ko ng araw pag-aalis ko ng puon na yun, alam mo yung, pag hinatid mo, sino yung background na Katoliko po dito? Taas yan. Meron ba kayong yung iniikot yung puon sa baryo nyo? Diba? Na kung saan, pagka iniikot, pag bumaba sa inyo, dinala sa inyo, magpapakain kayo, di ba? Tapos, pagka aalis na, papakainin nyo pa rin, di ba? Di ba? Yun yung maling ginagawa natin, nagpapakain tayo How much more na naintindihan na natin, ngayon na dapat pala, talagang tayo ay nagbabahagi, nagpapakain sa kanila, no? Kaya mamaya, kumbaga, in everyday na kung dapat tayo, maintindihan natin na ang isang pagtuturo o nagtuturo ng gospel, they are worthy na makatanggap ng, pagkain, pakainin. And not only, for example, kasi tayo congregation na, tama? Maramdaman man lang ng ating tagapagturo, ng ating pastor, no? Na we can encourage our pastor. Hindi lang, wag nang financial. Yung bang hindi motivational Yung, pastor, salamat, mga ganyan. Yung hindi nyo tinatalikuran lang si pastor. Yung appreciation, na-appreciate yung ating pastor na tagapagturo. Na kung saan, paano yun? Na sana yung tinuturo niya mismo sa pulpito na ipapamuhay natin. Naintindihan natin. Na maipamuhay natin. Kasi our pastor will appreciate natin yung tinuro niya. Kasi we try or naipapamuhay natin. Hindi yung umaattend lang tayo ng church, umaattend lang tayo, it's just for attendance, na walang nababago sa atin. Amen. As we grow, as na kung saan hanggang tumatagal tayo sa iglesia, dapat namumold tayo ng salita ng Diyos. Nababago tayo. And after that, yes, He is also worthy. No? Bible declares us na He is worthy sa labor, na kung saan
Ano ba yung labor niya? Pinagtatabahuhan po niya ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? So, kaya tayo dapat nagsusupport din sa kanila. Kasi bakit? Ang blessing ng Panginoon, kaya nga sabi ng Panginoon dito, huwag kayong mag-isip na kung anong dadalhin. Kasi gagamitin niya yung mga tagapakinig na mag-bless sa kanila. Amen? Parang walang nag-amen. Parang naku, si Brother Albert, mukhang sa pera naman. Naku, ayoko na dyan, pera yan. Hindi totoo po yun. No? Kailangan nating maunawaan. Actually, yan ang pinangahawakan ko lagi. Natutunan ko yan nung nabasa ko talaga yung Genesis chapter 12. Kasi sa Genesis chapter 12, ganun din, pinahayo si Abraham. Umalis ka dyan. Pumunta ka kung saan ko sabihin sa'yo. And I will bless you. Lahat ng blessing na yon na pinuntahan niya. Di ba, pumunta siya sa Egypt. Di ba, taggutom yon. Egypt nga ba yun? Hindi, kay Abimelech. Hindi. Anong lugar yun? Sa Egypt din yata. Yung sinukli niya, binayaran kasi sinabi niya kapatid niya si Sarah. Diba? So, biniles siya di ba? So, ibig sabihin, we need, kung saan man dalhin si Abraham, sabi na i-bless ka. And sabi diyan, I will bless them that bless you. So kung tayo na binibless ng Panginoon, we need to bless mismo yung nagtuturo. No? And kaya yun po yun Kung yung may harvest, kailangan mag-pray tayo ng mga laborers. We need to support the laborers. Na hindi yung maramdaman nila, Lord, namatay sa gutom si pastor ganito. Bakit? Wala na pong support, nakain Yung pamilya po, naghirap. Actually, nakakalungkot po katotohanan. Although, meron po kasing nangyayari, ang ginagawa naman pastor na yung pagpapastor, ginagawang secular work, pastor. May nangyayari po na, ginagawa nilang secular work ang pagpapastor. Pero tayo sa atin po, hindi naman yun, May part po kasi na ganyan na talagang ginagawa nilang secular work na kung saan, kung hindi sila kikita, hindi sila magpapastor. No? Pero sa mga narinig kong mission conference, lahat po sila, sabi nga nung isang pastor pa, nung lumindol pa yun, nung panahon pa nung pinatubo na ganun. Sabi na lang niya, Lord, alam ko, ayoko po kayong mapahiya. Alam ko naman, hindi niyo rin po ako ipapahiya. Hindi niyo po hahayaan na inyong lingkod ay mamamatay sa gutom. After nun, dumating yung 10,000 pesos na support para sa pastor na yun. Nagulat siya. Pero talagang sabi niya, kumbaga yun lang dalangin na. Pero ilang araw na silang hindi kumakain, kaya nga, minsan, kung tayo man ay makaranas ng ganon, again, sabi dito, trust. You need to trust sa Panginoon. Kasi, if you put full trust in Him, marami kang maikakwento, especially sa mga mission conference. Sa buhay mo mismo, na maibabahagi mo na ang Panginoon is faithful. Amen? Hindi mo, parang ang hirap magkwento ng hindi mo naranasan, pastor Dapat naranasan mo mismo sa sarili mo na yung kinuwento mo, hindi ako pinabayaan ng Panginoon kahit dumating sa akin to afterwards. Nandoon kasi, kumbaga kagaya nung nangyari kay Job, na-try din ako. Na-try din yung pananampalataya ko. And at the end, God will not, kumbaga ang Panginoon hindi ako pabayaan. And nandiyan yung patuloy na support niya. Kung hindi mo naranasan yun, nagkukwento mo lang yung kwento nung nangyari sa ibang pastor. So kaya kung tayo man, minsan kasi pinanghahinaan tayo,
No? Minsan pinanghinaan tayo pagka nandun na parang, ano na ba yung nangyayari? Parang minsan nagko-question tayo sa Panginoon. Don't ask God. Unless, except mag-ano tayo, imbis na pala, yun, hindi except, imbis na mag-question tayo sa kapangyarihan ng Panginoon, patuloy lang tayong manalangin sa Kanya. Hanggang nga ng Lord, alam ko hindi niyo pababayaan, sabi niya. Alam ko po, hindi niyo pa pababayaan mamatay sa gutom ang inyong. And I remember, sabi niya, may sakit pa yung kanyang anak. Actually, parang dalawang, if I'm not mistaken, dalawang support pa yung dumating sa kanya. No? So, yun po, no? So, kaya tayo ay huwag mangamba kung ano man yung gagawin natin, kung may pinagdadaanan man tayo, no? So, tayo bilang mananampalataya, we need to support. And sabi ko, narinig ko kaninang morning, some of us, we want to support, there are some na magsasabi, no, I want to support the pastor. Yes, continue to support the pastor and pray for them. Not only financial, but also prayer. Okay. Sorry, nagtagal ako doon. Okay. Verse 9, sabi sa verse 9, and heal the sick that are therein, and say unto them, the kingdom of God is come and nigh unto you. No? Sabi ng Panginoon sa Kristo, so pagka nagpunta nga, sabi yun, kayo din ay magpagaling. Actually, ano pong pagpapagaling dito? There's two pagpapagaling. No? Actually, physical sick, nandito yun. Pero yung spiritual sick kasama. No? So this is the time that you are sharing the gospel for their spiritual. Na kung saan ang lahat sa atin is may sakit. That time, kung ikaw ay isang hindi mananampalataya, you've been sick. And yes, kung may sakit, sabi dito, talagang that time, talagang yun yung magiging way kasi nila for them to hear the gospel. Pagka may sakit, uy, nakapagpagaling. Kasi yun yung nangyayari. No? Uy, nakapagpagaling siya. Sino ba yung gusto mong ibahagi? And sabi diyan, if we will heal, manatili ka doon at magpagaling kayo. Sa atin, pwede nating, what we are doing is, hinihingi natin yung kung may prayer sila, di ba? Okay. Kung may prayer request po ba kayo, then, so we can ask those things. And sabi diyan, sabihin natin na ang kaharian ng Diyos ay lumapit na sa inyo. Okay? So, after we once we share the gospel, sabihin po natin na ang salita ang kaharian ng Diyos ay nasa atin, na lumalapit sa atin. At least maintindihan nila na kung saan malaman ng tao na hindi nagkulang ang Diyos na ipaalam sa kanila yung patungkol sa kaharian niya. Verse 11 to 12 or 10 to 12, sabi diyan, but into whatsoever city ye enter, and they receive you not, go your ways out of the street, out of the same, and say, even the very dust of your city, which cleave unto us, we do wipe off against you. Notwithstanding, be ye sure of this, that the kingdom of God is come nigh unto you. Ano po yun? Yun yung sinasabi ko rin kanina na sinabi ko rin. Sa mga tumanggap, sabihin natin na ang Panginoon ay lumapit. Ang kaharian ng Diyos ay lumapit na sa inyo. Doon sa mga nananampalataya. Pero doon sa mga hindi tatanggap, we need to give warning to them. No? Na sabi ko nga, paano ko kaya, kumbaga pinag-aaralan ko, paano ko kaya sasabihin doon sa taong sinisiran ko, oy, papunta ka na bang impyerno? Hindi eh. Hindi diretso, oy, papunta kang impyerno, ayaw mong tanggapin si Jesus Christ. Hindi. Kasi sabi, lamb. Ayaw mong tanggapin, bahala ka, punta kang impyerno bukas din. Hindi mo ganoon. Sabi, as lamb eh. No? So, pero sabi dito, kasi po, in Israel, pagka meron silang pagkakasundo at hindi nila tinanggap yung pagkakasunduan, in their city,
yun yung ipapagpag mo para pagpapakita sa kanila na hindi nila tinanggap kung ano man yung kasunduan. Kaya sabi diyan, the very dust na kumapit sa amin, ibinabalik namin sa inyo. So sa atin, paano nga po ba natin sabihin yan? We can say na, Lord, alam niyo po, kaibigan, no? Ang Panginoong Hesukristo, ang Panginoong Diyos, ang kaharian niya ay lumapit sa inyo ngayon. Sana po, maalaman niyo lang po, gusto lang namin paalam. Ay, hindi, wala po akong time eh. Hindi, wala po akong time eh. Mamadali po ako eh. Sana po maalalahan niyo lang na ngayong araw na to, ang kaharian ng Diyos ay lumapit sa inyo. At kung hindi nyo man po binigyan ng paunlak, yan po, nasa sa inyo na po yan. Kasi we need to give warning to them. Kasi bakit? Ang sabi dyan, verse 12, but I say unto you, that it shall be more tolerable on that day for Sodom than for that city. Kung malalaman niyo po kung ano yung nangyari sa Sodom and Gomorrah, sabi, katanggap-tanggap, tolerable pa daw yun. Matindi na yung nangyari doon, di ba? Shinik, pinaulanan ng apoy. At yung tumalikod, naging asin. Tumalikod yung, tiningnan pa yung kayamanan niya, naging asawa ni Lot. Okay. Sabi ng Panginoong Hesukristo, kumbaga, mabuti pa yung nangyari doon kaysa doon sa hindi tatanggap. So isang paalala sa kanila na yan ang sinasabi ng Panginoon. Na pwede natin sabihin, kung hindi nila tanggapin, sige po kaibigan, no? At least gusto ko lang po sanang malaman nyo ngayon na ang kaharian ng Diyos ay binabahagi sa inyo sana. Sana po maalala nyo na one day nakilala nyo kung may tumagpo sa inyo at baka sakali pong sa susunod may pagkakataon na may magbahagi, sana po matanggap nyo naman at babigyan nyo ng time. Kasi may nasusulat po sa Biblia na sinabi ng Panginoong Hesukristo na mas matindi pa ang nangyari. Mas okay pa, katanggap-tanggap pa yung nangyari sa parusa sa Sodom and Gomorrah kaysa sa mga taong hindi tatanggap sa Panginoon Hesukristo. So yun po, at tayo ay manalangin. Magsitayo po tayo. O dakilang Diyos, sa maraming mapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, na aming napag-aralan. Nawa, Panginoon, dalangin namin na tulungan mo nga, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay matutong manalangin at maging equip, Panginoon, sa pagbabahagi ng inyong banal na salita. Dahil, Panginoon, yung mga panahon na ito, Panginoon, ay sinugo nyo kami na kung saan talagang maraming dapat po, Panginoong, anihin na kaluluwa. Bagamat, Panginoon, dumarating din po, Panginoon, na ang bawat mananampalataya ay hindi nagiging equip para maibahagi ang inyong plano ng kaligtasan, ang inyong kaharian. Dalangin namin, Panginoon, na nawa, bawat isa sa amin ay magkaroon ng desire ng ganitong pagpapala, Panginoon, na kung saan ang bawat isa sa amin ay matutong manalangin, makapagpahayag ng patungkol sa inyong kaharian. At nawa, Panginoon, kami din mismo dito sa iglesyang ito, Panginoon, ay magdagdag kayo, Panginoon, ng makakatuwang namin ng mag-harvest, Panginoon, sa inyong ubasan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala lamang sa inyo, hindi ng aming kakayanan, pagkus, Panginoon, ng inyong kakayanan sa pamamagitan, Panginoon, ng inyong mga salita. Nawa, Panginoon, equip niyo kami para kung saan man kami, Panginoon, magpunta
Dala-dala namin ang inyong salita at maibahagi namin ito, Panginoon. Matutunan namin na magbigay ng paalala sa mga tao na hindi tatanggap sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At lahat na ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na may kapurihan at salamat sa dakilang pangalan ni Jesucristo ang tagapagligtas namin. Amen. Okay, you may be seated first. Salamat sa Panginoon. No? When God will call, of course, He will enable first. So, wala naman yung tatawagin ng Panginoon kundi yung mananampalataya. That's a good thing to God. But we come to know that all of us is sinners saved by Him. And we should do the works. Hindi naman gagawin yan ng wolves yung works eh. Ang gagawa ng works, yung lamb. So definitely, God will send believers to do the work. If you are believers. And that's your privilege. Yun yung pribileyo natin bilang isang mananampalataya. Huwag din kayong matakot because when God enables, He will provide it. So iniisip natin anong kakainin ng asawa ko, ng anak ko, diba? Yun na lagi iniisip na ng pagkain namin doon. There's anyone here, pagka pupunta sa Bible study, walang kinakain? Lagi ka kami pagkain sa Bible study. Correct? I'm not saying that that's our motivation. Yes, meron kasi sa mission conferences. Talagang gutom na gutom yung family ng pastor. They were in the mission that they risk their lives, their health. And one night, wala silang makain. The pastor told, oh, okay, let's go. We have Bible study. Come on. Nagko-complain yung mga anak eh. Dati magba-Bible study ba tayo? Wala tayong pagkain. And sabi ng tatay, just come. Confident yung tatay niya eh. We will not die. Sila. Ang Bible study, to cut the story short, after that, naghain yung Bible studyhan nila ng pagkain. O dissolve yung kanilang hapunan. Okay? Nakakatuwang, nakaka-bless na mga story ng mga missionary. Walang missionary na nag-take ng convenient. Lahat ng mga missionary, nilalagay nila yung buhay nila dun sa yung kalahati ng kanilang katawan sa hukay, pati pamilya nila. Nire-risk nila yung buhay nila. Kaya, pero, I don't think so na majority ng mga talagang sumunod sa Panginoon, pinagpala ng Panginoon. Amen. Majority. Kaya lang siguro, merong mga nag-quit because they are not really called to do the work. Kaya wag natin pilitin pag hindi naman talaga tayo sinawag kasi you will get frustrated lang. And afterward, ikaw din yung magsasuffer. So alamin mo kung anong pagkakatao kasi pag nandun ka sa field, don't turn it back yun eh. Whether you like it or not, you will be suffer. You will suffer. Okay? Ano pa yung reason, ang purpose ng Panginoon? Bakit He sent forth? You believer will bring peace to the people who will accept you. Ano ba dinadala natin? Kaguluhan ba? Kapayapaan? Kapayapaan. Correct? And then there is also discouragement here, verse number 10 to 11. Ano yung discouragement yan? Yung mga nagre-reject. But we do not stop
Oh, we should not to be discouraged when they will reject us. Why? Even though they will reject us, the kingdom of God will not stop. Hindi hinto yung gospel para lang sa isang tao, sa isang pamilya. Oh, you are not allowed to enter in my house. So be it. Ay sabi go your way. Sabi ni Jesus Christ? Go your ways out in the streets of the same day and say. So walang hihinto kahit na anong nangyari sa Kuwait? Pinigilan sila. Huwag kayong huminto, pero huwag naman kayo magmayabang. Diba? Huwag kayong huminto, just do. Kung sinabi nilang, bawal mamigay, di ba kayo mamigay? Pero, mag-invite kayo. Gawin nyo lang yung ginagawa nila na hindi sila naiistorbo. Baka kasi sa tingin nila, kasi sa kanila, you are treated, parang threat ka sa kailang religious activities. So, make another way. Be secret. Secret lang. Make friends. Pag nakuha mo na, okay, share the gospel. Pinilit ba natin si Kat na magpabautismo? Even, hindi. Until such time yun. Sino ba ang hindi natin? Si Ma'am Connie. How many years na binabible study yun? Hanggang ngayon, hindi pa nagkukumit ng baptism. Pinipilit ba natin siya? Until such time. Okay? Ngayon, kung talaga sarado yung kanyang isip sa ganong at least you do your part. Did you do your part? Okay? Hindi tayo namimilit. We make friends first. Until such time, maunawaan nila, makikita nila. Pero talagang, whether you like it or not, merong mga tao talagang matitigas ang puso. Hindi tayo pare-parehas. Ang gagawin lang natin is to pray for them, be patient to them, kasi yun naman talaga. Okay, so that is the good thing here. Kapag tinawag tayo ng Panginoon, pag tayo ay gagamitin ng Panginoon, don't worry about the things that wino-worry ng tao. Right. Papasok ka lang sa pagiging carnal after all. Okay? So yung sinabi niya kanina, yung aming plan to Australia, not is to earn money. Our goal is to expand the work. That's our goal. If not, it's not. Hindi ako frustrated na pumunta sa Australia. What is Australia? The same. Okay? Abroad na ako eh. But the thing is that that's the plan. But then again, hindi ako napapako doon. Kung hindi man na kami makaalis dito sa UAE, dito na tayo mamamatay. Diba? Pag dumating si Kristo, dito na rin tayo. Pag niloob ng Panginoon, everything will, at least, you have Australia ministry. If you want to visit Australia, you have church now there. Diba? Pag nag-visit kayo doon. Pastor, nandito kami sa Australia, sa Sydney, sa Melbourne, sa, ano ba yun? Yun. Hindi ko na alam yung iba. Okay? But then again, always think that if you are willing to be used by God, God will enable you. God will enable you. Okay? Sakto isa sa karakter din ni Raymart, mahihain. Mahihain kami dalawa eh. Diba? Hindi, parehas naman mahihain. Pero, kung titingnan ko yun noon, na hindi ako makapag-report, ngayon nakakapagsalita na ako sa harap ng tao. Why? God enables me. But it takes time. At nakukuha sa training na lang yan. Pero, salamat sa Panginoon kasi, doon natin nararamdaman o doon natin na i-perform yung power ng Panginoon. Yun yung miracle, di ba? Hindi naman talaga tayo nag-aaral ng Bible school
Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-aral ng Bible School. Okay, kung kayo tinawag. Pero kung makatulong sa inyo, mag-aral kayo sa Bible School. Okay? Yung 12 disciple ba, nag-aral sila sa Bible School? Wala eh. Hindi naman eh. Practical sila eh. Kung ano yung nakikita nila sa master, yun ang pinapamuhay nila. Okay, bakit nagkaroon ng Bible School sa panahon natin ngayon? To equip. Doon papasok yun. To equip. Bakit nagkakaroon ng Bible study? To equip. Okay, bakit nagkakaroon ng discipleship? To equip. Diba? Bakit nagkakaroon ng mga seminars, trainings? To equip people. Conferences to equip. Diba? Yung, hindi ko naman inano. Yung mga Bethany, alam nyo pag conference sa kanila, pagkatapos ng conference, maraming magpapalista doon ng mga magmi-mission after ng conference. Lahat yun may anong bansa ang gusto mong pagmisyonan. Magsusuko yun ng buhay. At ipapatawag yun ng leaders. Nakita ko, nakapirma ka sa you are willing to be a missionary. Tutulungan nila yun. Kasi nagsuko siya ng buhay. Pumirma siya doon, pumunta siya sa harap. Kaya, kasi, ayaw niya sa hindi, lahat ng ituturo sa conference is to equip you. To provoke, provoke, or what you call this? To influence you. To trust God to do His work. Kaya ito yung pansin nyo pag umattend kayo sa mga conferences ng Bethany, pagkatapos maniwala kayo sa akin, kung merong 1,000 na umattend sa conference, 100 to 200 yung magkukumit na magmi-mission. Kaya magre-raise ngayon sila ng fund para sa missionary sa nagsuko na yun. O mag-aral ka ng 1 year, after 1 year, ayun ang papasok yung deputation. So lahat ng mga affiliated sa ABC, pupuntahan mo yun. Kung meron silang 1,000 church related sa ABC, lahat yun sa buong mundo, magpipreach ka doon. Gusto nyo ganon? Pwede naman, mag-apply ako sa ABC, magpa-member ako, pag ako, i-send ko kayo, pa-deputize ko kayo. Hindi ko sinisiraan, but that is the methods they used to in order to spread the gospel. No, that's the methods. To spread the gospel. So, gusto niya magpagamit sa Panginoon. First of all, be with the Lord first. Anong gagawin? Magtiwala ka sa Panginoon, paggamit ka sa Panginoon. Okay? Kung hindi ka tatawagin, kasi maganda yung kanyang, profession eh. Pwede siya sa iba't ibang bansa. She can penetrate other country to be a missionary. Sabi ko, ano naman masama maging missionary na babae? But hindi ka magpipreach. Kasi babae ka. That's against the Bible. So, well again, to close, magpipray na tayo. Kung kayo ay tinawag ng Panginoon, kung kayo ay niligtas ng Panginoon, ibig sabihin may purpose ang buhay niyo. May purpose ang buhay natin. Okay? Hindi ka man preacher, hindi ka man teacher, pero nakakapag-share ka ng gospel. Nakakapag-invite ka. Use it. Because God enabled you to do that. To do that. Okay? So let's pray. Let's pray for the flight of Brother Sandro and Sister Jenna Joy sa Wednesday. Sino yung may mga urgent prayer request? Sa Kuwait po, meron po ba kayong urgent prayer request? May magpipray na po tayo. Sister Mayan, kaya nang darating, Brother Andre? Bukas pa pray natin yung pagbabalik niya. Sino pa? Prayer request? Tayo magpipray na. Wala. Nakagiti tayo po lahat ay tumayo. Tayo po mag-pray. Panginoon Diyos naming Ama na makapangyarihan sa lahat, muli po. Salamat Panginoon sa sustaining grace
na ipinagkaloob mo sa amin ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon, bagamat we're still praying for numbers to add us numerically. But that is our desire. But how to do it is our also responsibility. I know you save us with a lot of purpose, and that's privilege to us bilang isang mananampalataya. Panginoon, tulungan niyo po kami as a believers to do the work. To share the gospel sa mga kung saan kami galing, naging nawala kami ay nabuhay sa kadiliman. Doon kami galing. Tulungan niyo po kami na mag-shine yung light that is the Lord, that is Christ. Mag-shine sa puso po namin. Sayang naman, Panginoon, yung aming pong buhay. Kung hindi rin naman ninyo kami gagamitin. The worst thing to us is that whether kunin nyo na lang yung buhay if kami ay useless kasi hindi naman kami nagagamit. Hindi naman napapakinabangan yung buhay po namin. That's the purpose of life, is to be profitable, to be useful. Marami na kami mga preaching na narinig. Yes, sometimes we agreed, we say amen, we are blessed. But that is just in outside appearance. But inwardly, hindi namin nagagawa. Lord, equip these juniors. Use their lives, use their talents. Equip or use these bachelors here. Equip or use those families here. Disciples to do your will. We pray, Father, that we always pray to be useful, that our lives becomes or be a vessel unto your glory. Lord, help us. Help us. Use us to spread the gospel. Lord, we pray for Brother Sandro and Sister Jenna Joy sa kanila pong pag-uwi sa Miyerkules. Lord, bigyan niyo po ng knowledge and wisdom si Brother Sandro saka si Jenna Joy. Buksan niyo po yung puso ni Jenna Joy, Panginoon Diyos. I know she's been studying or listening to your words. We pray, Lord, that your words in her life ay mangusap, baguhin yung nararamdaman ng kanyang puso towards you, or to that she will
commit her life to you, O God. Tulungan niyo po siya, Panginoon Diyos, sa plano nila ni Brother Sandro. Pinanalangin na rin po namin, Panginoon Diyos, ang pagbabalik ni Sister Mayan. Bukas ng gabi o bukas, may you bestow to her your traveling mercy, even to the family of Brother Sandro sa Miyerkules, Panginoon Diyos. And also, sa mga kapatiran po namin hindi namin kasama ngayon, ang mga kapatiran namin sa Kuwait, Lord bless Brother Joshua. Magkaroon po siya ng day off ng Sunday. Lord increase or dagdagan niyo po sila, Panginoon, ng mga makakasama. And of course, Lord, is the responsibility to work, and to work. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. May you bless your people once again. In Christ Jesus' name we pray. Amen. Alright, good evening everyone. Blessed Sunday to all. God bless you and see you.